Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Masakit ang puso ni Daryl. Nagbuntong hininga ito nang tumingin kay Lily at umalis na ng ward. Paniguradong galit sa akin si Lily kaya ayaw niya na akong kilalanin. Sa isip-isip ni Daryl, bibisitahin ko ulit siya kapag hindi na siya masyadong emosyonal. Habang nasa ward ay pinanood ni Lily na umalis si Daryl. Nagkunot siya ng noo at tinanong ang kanyang nanay, "Ma, sino ang taong iyon?" Puno ng pagtataka ang mukha ni Lily. Ano? Hindi niya nakilala si Daryl. Nagulat ang pamilya Lindon. Anong nangyayari? Lily, siya ang nakikitirang manugang namin. Hindi mo ba siya naalala? Tumatawang sagot ni William. Mas lalong nagtaka si Lily. Nakikitirang manugang. Anong sinasabi mo, William? Nagtinginan ang lahat. Kitang-kita na hindi nagkukunwari si Lily, hindi talaga niya nakilala si Daryl. Nakilala niya ang lahat. Bakit hindi niya maalala si Daryl? Gulat na gulat si Daryl sa sinabi ni Lily sa ward. Nagbigay tingin siya kay Lily at nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso. Nakalimutan na siya nito. Nablangko ang isipan ni Daryl. Pagtapos ay nagmadali itong pumunta sa opisina ng chief na parang isang baliw. Sa opisina ay may hawak na ilang CT scans si Shelly habang pinag-aaralan ang mga ito ng maigi. Tumayo siya nang makita si Daryl. Daryl, narito na ka. Anong nangyari sa asawa ko? Bakit hindi niya ako maalala? Naaalala niya ang lahat maliban sa akin. Anong nangyayari? Nagmadaling lumapit si Daryl at inilatag ang mga kamay sa mga balikat ni Shelly habang paulit-ulit itong sumisigaw. Nang maramdaman niya ang presyon ng mga kamay nito sa kanyang balikat ay agad siyang namula at sinabing, "Tinitingnan ko lang ang CT scan ni Lily." Seryoso ang natamo niyang brain injury. Sa paniniwala ko ay nagkaroon siya ng selective memory loss. Selective memory loss. Lumubog ang puso ni Daryl, gulat na gulat ito. Tumango si Shelly. Oh, selective memory loss, kung saan ay ito ang pagkawala ng memorya sa mabilis o matagal na panahon. Hindi kanya makilala pero kilala niya ang lahat. Mukhang nawala ang kanyang memorya nitong nakalipas na 3 taon, mahinahong sabi ni Shelly. Narinig ni Shelly ang tungkol sa kasal ni Daryl at Lily, kaya naman alam niyang 3 taon ng kasal ang dalawa. Nakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang puso. Ibig mong sabihin ay hindi niya maalala ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 taon. Tama. Tumango si Shelly. Ang dahilan ng pagkawala ng kanyang memorya ay marahil sa stress mula sa masasamang insidente at gusto na niyang kalimutan ang mga iyon. Kinagat ni Shelly ang kanyang labi at nagpatuloy sa pagsasalita, maaaring maging pansamantala o permanente ang pagkawala ng kanyang memorya. Napaupo siya sa isang upuan nang marinig ito. Sa kabilang banda, sa ward, alam ng pamilya Lindon na nagkaroon ng pagkawala ng memorya si Lily. Sa mga normal na pangyayari ay masasaktan si Samantha dahil sa pagkawala ng memorya ng kanyang anak sa nakalipas na 3 taon, pero nakaramdam ito ng tuwa. Isang blessing in disguise ang pagkawala ng memorya nito. Nakalimutan niya na si Daryl at ito ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa kanya. Ma, yung lalaki kanina, paulit-ulit niyang sinasabi na asawa ko siya. May mali ba sa kanya? Nagtatakang tanong ni Lily nang humiga ito. Nakakadiri nga naman ang paglabas ng isang lalaki galing sa kung saan at sabihing asawa siya nito. Oo, may mali sa utak niya. Tumango si Samantha. Si Daryl yon. Siya ang pinakawalang kwenta at walang pusong nilalang. Siya rin ang kahihiyan ng pamilya Darby. Dating top family sa Jiangnan ang pamilya Darby. Siya ang pangalawang anak, pero nilabang niya ang kanyang mga kapatid na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang lolo, dahil sa galit. Nagalit si Lily nang marinig ang mga sinabi ni Samantha. Bakit may mga taong kagaya niya? Oh anak. Nagpakilala pala ako sa iyo ng bagong boyfriend nito lang, nakangiting sabi ni Samantha. Nabura ang memorya ng kanyang anak, ito ang pinakamagandang oras para magpakilala sa kanya ng bagong boyfriend. Maraming lalaki mula sa mayayamang pamilya ang nagkakagusto kay Lily. Ito ang pinakamagandang oras para hanapan ito ng magandang kapares. Lahat ng kalalakihang iyon mula sa mayayamang pamilya ay mas mayaman pa kaysa kay Daryl.
Ngumiti si Lily. Ma, pinagmamadali mo akong magpakasal. Siyempre, kailangan mong humabol dahil karamihan sa mga babaeng kaedad mo ay kasal na. Ngumiti si Samantha. Ang pangalan niya ay Wade Clement, gwapo at mayaman siya. Bakit hindi mo ako hayaang magdesisyon tungkol sa pagpapakasal mo? Opo. Tumango si Lily. Gagawin ko po ang utos niyo, Mama. Magaling? Natuwa si Samantha. Anak ng kanyang kaibigan si Wade, mukha itong matalino. Ang pinaka-importante ay mayaman ang pamilya nito, mayroon silang timber business, mayroon silang assets na bilyon-bilyon ang halaga. Hayaan mo akong tawagan si Wade. Subukan mong sumama sa kanya minsan. Kaya kanyang alagaan. Ngumiti si Samantha. Ayaw masira ni Lily ang pagkasabik ng kanyang nanay, kaya tumango siya at sinabing, sige po. Bumalik ang mga sugat sa kanyang memorya 3 taon na ang nakalipas, kaya naalala nito na pinagmamadali siya ni Samantha na magpakasal. Nasa tamang edad na ako para magpakasal. Dahil gusto ni Mama na magpakasal na ako, susubukan kong sumama minsan kay Wade, naisip ni Lily. Ngumiti si Samantha. Napakagandang pangyayari ang mawalan ng memorya ang kanyang anak sa nakalipas na 3 taon. Matalinong lalaki si Wade, siya ang perpektong peres para sayo. Hinawakan ni Samantha ang kamay ni Lily at nagpatuloy, may tangkad siyang 1.8 meters. Nasa timber business ang kanyang pamilya at bilyon-bilyon ang halaga ng nailang assets. Nilabas ni Samantha ang kanyang cellphone nang nagsalita ito at nag-send ng text kay Wade, tinanong niya kung pwede ba itong pumunta sa ospital. Nang biglang, may narinig silang malakas na boses mula sa labas ng ward. Nasaan ang pamilya Lindon? Lumabas kayo ngayon din. Napakalakas ng boses. Lumabas ng ward ang pamilya at tiningnan ang pinanggalingan ng boses. Nagulat ang mga ito. Naglakad palapit ang lalaki mula sa hagdan. Si Don. Matindi ang pagkabugbog ni Daryl sa kanya, namamaga pa rin ang kanyang mukha pero bumalik siya para maghiganti. May katabi itong magandang babae. Perpekto ang hubong ng katawan nito, nakabihis ng hapit na pangitaas at itim na pantalon, kakaiba ang pagkaseksi niya. Siya si Abay Guy. Mayroong nasa 20 kalalakihan na nakaitim sa likod nito. Malalaki ang mga ito, may mga tattoo sa kanilang mga braso, mukha silang matapang at hindi malalapitan. Tinawagan niya ang kanyang ate na si Angela pagtapos siyang bugbugin ni Daryl. Pagtapos ay tinawagan ng kanyang ate si Abnoy nang marinig na nabuli ang kanyang kapatid. Mamatagal nang magkaibigan sina Angela at Abby. Nakilala ni Angela ang Guy siblings, Brandon at Abby, ilang taon na ang nakalipas noong nasa Donghai City siya para sa business show. Nanginig ang Lola Lindon nang makita ang lalaki. Halos mabitawan na niya ang hawak na tungkod. Lumapit ba si Don kay Abby para humingi ng tulong? Ang underground power ng Donghai City ay nahati sa 2 teritoryo. Sina Brandon at Abby, pati ang 2 magkapatid na Guy, ang mga may hawak ng kapangyarihan sa kanluran ng syudad. Habang si Dax naman ang may hawak ng kapangyarihan sa silangan. Nawalan ng maraming miyembro si Dax noong inatake ang Sanders Mansion ng Abbess Mother Serendipity mula sa Emi sect. Kaya naman, hindi na kagaya ng dati ang lakas ng impluensya nito sa Donghai City. Kinuha ni na Brandon at Abby ang oportunidad para manghimasok at agawin ang maraming negosyo ni Dax. Sa loob ng kalahating buwan ay nakuha ni na Brandon at Abby ang halos lahat ng kapangyarihan ng underworld. Dahil sa lakas nila ay maaari na nilang gawin ang anumang naisin. Nataranta ang pamilya Lindon nang makita sina Don at Abby. Tinuro ni Don ang pamilya Lindon at galit na sumigaw, sila yon. Kailangan nyo silang bigyan ng leksyon. Masakit pa rin ang muka ni Don, galit rin ito. Tumango si Abay habang nakatitig sa Lola Lindon. Matandang babae, sino ka at ang pamilya mo para umastang sa inyo ang Donghai City? Aksidente mang nabangga ni Don ang miyembro ng pamilya nyo, pero hindi siya tumangging bayaran kayo. Sino kayo para bunbugin siya? Sinong nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para gawin yon? Hindi malakas ang boses ni Abby, pero mayroon itong matinding diin. Nagtinginan ang pamilya Lindon, nag-alala ang mga ito. Umubo ang Lola Lindon at nagsalita, Miss Guy, isa itong hindi pagkakaintindihan. Hindi na siya nagdagdag pa dahil sa impluensyang mayroon ang magkapatid na Guy sa Donghai City. Ngumiti si Abay.
Hindi pagkakaintindihan. Ilang taon pa lang na magkaibigan sina Abbey at Angela. Ito ang unang beses na humingi ng tulog sa kanya si Angela. Nagsimulang pumalibot ang mga lalaki sa mga ito, nasa isang gulo ang pamilya Lindon. Binugbog nila ang kapatid ni Angela, pinasama niya si Abbey. Nasa isang malalim na gulo ang pamilya Lindon. Mariing kinuyom ni Don ang kanyang mga kamao at saka sumigaw, huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanila. Sabihin mo sa kanila na palibutan ang lalaking bumugbog sa akin. Wawaksihin nila ito sa araw na yon. Tumango si Abbey at malamig na tumingin sa pamilya Lindon. Sino ang bumugbog sa kanya? Ipakita mo ang sarili mo. Ako ang bumugbog sa kanya. Narinig nila ang isang malamig na boses bago nakita si Daryl na galing sa koridor. Katabi niya si Shelly. Nag-usap na ang dalawa tungkol sa kondisyon ni Lily noong nasa chief's office sila nang marinig nila ang komosyon sa labas. Nakita ni Abbey si Daryl, gulat na gulat ito. Bigla siyang nasabi. Gustong-gusto ni Abbey na makitang muli si Daryl mula noong binigyan siya nito ng godly pill. Gusto niyang maging estudyante nito pero tumanggi si Daryl. Matindi ang nagawang sugat ng Abbey's mother serendipity kay Daryl. Akala nito ay hindi na niya ito kalianman makikita. Dahil nakita niya itong muli, paniguradong gagawin niya ang lahat para mapapayag ito na maging estudyante nito. Mabilis na lumapit ang Lola Lindon habang may hawak na tungkod at saka nagsalita, Miss Guys, siya yon, si Daryl ang may gawa. Wala itong kinalaman sa pamilya ko. Tumango si William at ang lahat bilang pagsang-ayon. Oo, hindi kami yon. Si Daryl ang bumugbog kay Don. Hindi kita pipigilan kahit ano pa ang gustuhin mong gawin sa walang kwentang manugang na ito. Agad na tumanggi ang pamilya Lindon sa relasyon nila kay Daryl. Nasa isang gulo na naman ang walang kwentang Daryl na ito. Bakit gugustuhin masala ng pamilya Lindon, lalo na't hindi man lang siya naaalala ni Lily? Nag-alala si Shelly, hinila niya ang damit ni Daryl, at mahinang nagsalita, Daryl, kailangan mo nang umalis. Higit sa 20 ang bilang nila, paano sila matatalo ni Daryl? Walang masabi si Shelly. Napakawalang puso ng pamilya Lindon para tanggihan agad ang relasyon nila kay Daryl. Tumitig si William kay Shelly at saka nagsalita, Chief Sullivan, huwag kang makisali rito. Dapat lang ito kay Daryl dahil siya ang bumugog kay Don, dapat lang na mamatay siya. Kung aalis si Daryl ay paniguradong sisisihin ni Don ang pamilya Lindon. Siya yon, galit na tinuro ni Don si Daryl at sinabing, at Abby, gusto kong umupo siya sa wheelchair buong buhay niya. Sumigaw si Don, namumula ang kanyang mga mata. Siya ang bumugbog sa'yo. Sa wakas ay nagkawisyo na si Abby. Tumango si Don. Tama, siya yon, siya yon. Hindi kita matutulungan dito, malamig na sagot ni Abby. Tapos ay nasasabik itong naglakad palapit kay Daryl at mahigpit na hinawakan ang mga braso nito. Ngumiti siya at bumati, Master. Ano? Nagulat ang lahat, hindi sila makapaniwala. Ano ang nangyari? Bakit tinawag ni Abby si Daryl na Master? Katahimikan ang namayani sa buong palapag. Maging si Shelly ay nagulat. Dito na siya napaisip sa komplikadong pagkatao ni Daryl. Nagbigay ng tingin si Daryl kay Abby at sumagot, anong sinabi ko sa'yo? Hindi mo ako pwedeng tawaging Master, bago ako pumayag na maging estudyante kita. Hindi pa ako pumapayag. Desperadong matuto ni Abby kung paano gumawa ng elixir. Nagkagat ito ng labi at iginalaw ang mga braso ni Daryl. Master, please gawin niyo po akong estudyante niyo. Please? Wow! Nasorpresa rin ang mga lalaking kasama ni Abby, hindi nila naintindihan ang mga nangyayari. Laging matatag at matapang ang karakter ni Abby, nirerespeto siya ng lahat sa Donghai City. Hindi pa nila ito nakitang maging malambot. Maganda at kaibig-ibig rin ang pananalita nito. Wala sa kanila ang nagtangkang magpatuloy na panoorin ang senaryong bumubukas. Pakiusap po, tanggapin niyo na ko bilang estudyante niyo, mahinang sabi ni Abby. Hindi na siya matiis ni Daryl. Bumuntong hininga ito at sinabing, pag-uusapan natin to mamaya. Pero sa ngayon, nabangga ni Don ang asawa ko, at sinabing dapat lang sa kanya yon. Paano natin to ayusin? Nanginig si Abby nang marinig ito kaya naman naglakad siya palapit kay Don. Slap! Tinaas niya ang kanyang kamay at biglang sinampal si Don.
Nagulat ang lahat sa malinaw na tunog nito. Hinawakan ni Don ang kanyang mukha, nagalit ito at nasorpresa. Anong ginagawa mo, Ate Abby? Sinermonan siya ni Abby, tumahimik ka. Humingi ka ng tawad ngayon din. Ate Abby, napaiyak na lamang si Don. Pinangako ni Abby na tuturuan niya ang mga ito ng leksyon. Bakit niya ako sinampal? Sino ba tong Daryl na to? Napakaraming katanungan ni Don sa kanyang isipan, pero hindi ito nagtangkang magtanong. Sorry, patawad po. Kasalanan ko ang lahat, magbabayad ako sa inyo. Tumango si Don at saka yumuko, habang nagsasalita, hindi na siya arogante. Hindi nagsalita si Daryl. Tinitigan nito si Don at saka tumalikod para bumaba ng hagdan. Master, antayin niyo po ako. Naglakad ng mabilis si Abby para mahabol ito. Master, pakiusap po, tanggapin niyo na ako bilang estudyante niyo. Please? Hindi tumitigil si Abby. Nang marating nila ang lobby sa ground floor ay huminto si Daryl at nagsalita, sige, tatanggapin kita bilang estudyante ko. Gusto lamang ni Daryl na umalis na ito kaya napagdesisyonan niyang sumang-ayon sa hiling nito sa ngayon. Tagala. Nasabik si Abby at binigyan niya ito ng yakap at halik sa mga pisngi. Ano? Bago pa man mapagtanto ni Daryl ay agad na lumuhod si Abby sa kanyang harapan. Master, tanggapin niyo po ang pagyuko ko sa inyo bilang isang ganap na estudyante ninyo. Yumuko si Abby at saka masayang tumayo. Master, kalian niyo po ako sisimulang turuan sa paggawa ng elixirs. Excited na tanong ni Abby. Tingnan natin bukas ang tungkol siyan. Kailangan ko ng katahimikan at kapayapaan, tumigil ka na sa pagsunod sa akin. Naiinis na ako. Mabilis na lumabas ng ospital si Daryl. Opo, Master. Nakangiting sabi ni Abby. Master, mag-aantay po ako sa tawag niyo bukas. Huwag po ninyong kakalimutan. Kailangan po ninyo akong turuan sa paggawa ng mga elixir. Kinuway ni Daryl ang kamay ng hindi lumilingon. Nang makalabas na ito ng ospital ay agad siyang nilapitan ng nakastiletos na si Yvonne. Kamusta na si Lily? Nag-aalalang tanong ni Yvonne. Bumuntong hininga si Daryl at mapait na nagsalita, ligtas na siya sa ngayon, pero nawala ang ilan niya memorya. Hindi niya maalala ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 taon. Hindi niya man lang ako nakilala. Ano? Nagkaroon ng pagkawala ng memorya si Lily. Nagulat si Yvonne sa narinig, nag-aalala ito ng magtanong, paano nangyari iyon? Mayroon daw siyang brain concussion sabi ni Chief Sullivan, nawi iyon sa pagkawala ng ilang memorya niya. Grabe ang naramdaman ni Yvonne nang marinig iyon. Kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Makalipas ang ilang saglit ay determinado ito nang sinabing, Daryl, wala lang sa akin ang paghatsyan ka namin ni Lily. Kunin mo siya ulit. Hindi makapanilawa si Daryl sa kanyang narinig, hindi niya inakalang sasabihin ito ni Yvonne. Wala itong masabi kaya naman mahigpit niya itong niyakap. Yvonne. Nagbuntong hininga si Yvonne at nagdagdag, Daryl, kailangan mo siyang ibalik sayo. Nag-aalala siya para sayo. Mahigpit siyang niyakap ni Daryl at saka nagbuntong hininga. Hindi niya na ako maalala. Baka itinadhana itong mangyari, baka hindi ako ang para sa kanya. Ikaw, nanginig si Yvonne habang nakatingin kay Daryl. Nagpagdesisyonan mo nang isuko si Lily? Oo. Tumango si Daryl. Sa totoo lang, alam ko rin namang nag-aalala pa sa akin si Lily pero hindi ako gusto ng pamilya Lindon. Kahit na makuha ko siya ulit ay paniguradong magdudulot lang ito ng problema sa amin. Kaya nagdesisyon akong sumuko na lang. Kinagat ni Yvonne ang kanyang labi nang marinig ang sinabi nito. Ayos lang. Tinapik ni Daryl ang balikat nito. Tara na, maglakad tayo sa beach at manood ng movie. Sige. Tumango si Yvonne at hindi na ito pinag-isipan pa. Humawak siya sa mga braso ni Daryl at masaya silang naglakad papunta sa beach. Sa Darby Residence. Masayang tumayo ang Abby's mother serendipity, mukha itong nagulat. Seryoso ba kayo? Totoo ba yan? Tanong ng Abbess habang nakatingin kay Jean. Opo Master, totoo. Nawasak ang Kunlun sect, sagot ni Jean. Hindi rin makapaniwalang sabi nito. Kumalat sa kasuluk-sulukan ng syudad ang balita tungkol sa Kunlun sect. Ang Kunlun sect na isa sa 6 sects ay tuluyan ng nawasak.
Sinong maniniwala dito? Bakante ang kabundukan ng Kunlun. Walang natira kahit isa. Nawala ang 10,000 miyembro ng Kunlun na nagbabantay sa kabundukan kasama na ang sect master na si Leroy. Pero walang nakitang mga katawan. Ang tanging natira ay mga dugo. Inutusan ni Chester ang mga alagad na isara ang lahat ng daanan patungong kabundukan habang umaatake ang mga ite. Nagawa niya hulihin ang lahat ng miyembro ng Kunlun noong nagtangka ang mga itong tumakas. Iyon din ang rason kung bakit walang may alam kung paano nawasak ang nasabing sekta. Walang may alam kung sino ang nasa likod nito. Master, sa tingin mo ay si Daryl ang may gawa? Mahinang tanong ni Jean. Nanginig ang ilang miyembro ng Amy nang marinig ito. 3 araw na ang nakalipas sa Hexad School nang magbigay babala si Daryl na wawasakin niya ang Kunlun sect sa loob lamang ng 3 araw. Narinig ito ng kalahating populasyon ng Donghai City. Pangatlong araw na ito. Siya ba ang may gawa ng pagkasira nito? Tumahimik ka. Huwag kang magkalat ng sabi-sabi, sabi ng Abbess Moter Serendipity. Paano niya gagawin yon? Alam mo bang mayroong 10,000 miyembro ang Kunlun sect na nasa bundok? Ang master ng mga ito na si Leroy ay isang level 4 martial saint. Sino si Daryl? Paano niya mawawasak ang buong Kunlun sect? Kaya siyang patayin ng sect master na si Leroy sa isang pitik. Kung ganun ay sino po sa tingin niyo ang gumawa noon, master? Tanong ni Megan. Nagbuntong hininga ang Abbess Mother Serendipity nang umupo ito sa upuan. Kahit na nakasuot ito ng mahabang bestida na kulay purple ay kita pa rin ang hubog ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung sinong sumira sa Kunlun sect. Mahinahong sabi ng Abbess. Humigop ito ng tsaa at saka nagpatuloy, kung sino man yon, paniguradong hindi ito ang walang kwentang si Daryl. Ang young resident sa Donghai City. Himiga si Daryl sa kahoy na upuan habang ini-enjoy ang hawak na tasa ng tsaa. Tahimik na nakaupo si Yvonne sa kanyang tabi, nakangiti ito. 2 araw nang nakikitira si Daryl sa guest room ng bahay ng pamilya Young. Walang magawa si Kingston. Gusto niyang paalisin si Daryl pero nagdesisyon si Yvonne na pakakasalan ito kapag ginawa niya yon. Wala itong nagawa kundi tanggapin ang desisyon ni Yvonne. Matapos niyang magpahinga ng 2 araw, sa wakas ay gumaling na ito. Mamula-mula ang mga pisngi nito, hindi nagbago ang kanyang ganda. Nagpahinga ang Snow Eagle malapit sa mga nakatanim na bulaklak habang in-enjoy ng mga ito ang araw. Tumawa si Yvonne. Napakatalinong Snow Eagle. Nagsusunbathing. Napaka-cute. Ngumiti si Daryl, ang pinaka hindi inaasahang gantimpala na kanyang natanggap matapos wasakin ang Kunlun sect ay ang Snow Eagle. Kaya nitong makipag-usap sa mga tao. Na-enjoy rin ito ang oras niya kasama sina Yvonne at Daryl. Lilipad-lipad ito kapag walang ibang nakatingin. Babalik ito kay Daryl kapag sinipulan siya, kahit gaano pa kalayo ang nilipad nito. Narinig mo ba yon? Sabi ni Yvonne ay cute ka daw, pagkausap ni Daryl sa Snow Eagle. Na-excite ang Snow Eagle at lumapit ito kay Yvonne, bahagya niya itong tinulak. Mabuting agila. Tinapik at niyakap ito ni Yvonne, maya-maya pa ay nagpa-picture ito kay Daryl, bilis, picturean mo kami. Sige, sure. Nilabas ni Daryl ang kanyang cellphone. Bigla itong nagring. Si Dax. Agad niyang sinagot ang tawag. Narinig nito ang boses ni Dax na nasa kabilang linya. Daryl, maayos na ba ngayon si Yvonne? Tumawa si Daryl. Maayos na ang lagay niya. Magaling kung ganon. Nasasabik na sabi ni Dax. Puno ng sinseridad na nagsalita si Dax. Daryl, kailangan mong pumunta sa bundok ng Kunlun ngayon. Ilang segundo lang ang nakalipas nang makita ko ang nakatagong treasure vault ni Leroy. Bilisan mong punta rito. Mula nang masira nila ang Kunlun sect ay walang nagtangka sa mga miyembro nito na bumalik sa bundok. Sinong magtatangkang bumalik kung nawala rin ang master ng kanilang sekta? Sinuri ni Dax at Chester ang buong bundok at nakita ang underground treasure vault. Kaya naman agad siyang tinawagan ni Dax. Siyempre pa ay gusto nitong maghatid ng magandang balita sa kanyang kapatid. Isang underground treasure vault. Na-excite si Daryl sa narinig. Anong laman ng vault? Mga ginto at batong hiyas, at may isang napakagandang bagay pa. Excited na sabi ni Dax. Napakagandang bagay.
Napaisip dito si Daryl. Ano naman yan? Sabihin mo na sa akin. Hindi ko sasabihin sa'yo. Tumawa muna si Dax bago nagpatuloy, pumunta ka na lang dito. Aantayin ka namin ni Chester. Hindi na pakapag-antay pa si Daryl, nagbigay paalam ito kay Yvonne, at sinabing babalik siya matapos ang isang araw. Sumakay na ito sa Snow Eagle at tumungo sa kabundukan ng Kunlun. Nakaramdam ng matinding saya si Daryl habang nakasakay sa agila. Ito ang pangalawang beses na nakasakay siya rito. Ang unang beses ay noong kailangan niyang bumalik mula sa Kunlun Mountain papuntang Donghai City para agipin si Yvonne. Nag-alala ito buong biyahe. Iba ang naramdaman niya noon. Tumingin siya sa magandang tanawin, habang lumilipad ang Snow Eagle, nakaramdam siya ng kalayaan. Bahagyang tinapik ni Daryl ang ulo Snow Eagle. Isang kayamanan. Hindi lang nito kayang makipag-usap sa mga tao, kaya rin itong lumipad ng napakabilis. Sinong mangangailangang sumakay ng eroplano kung mayroon ka nito? Habang na-enjoy ni Daryl ang sandal, biglang umiyak ang Snow Eagle, at nagsimulang lumipad palayo sa kanilang ruta. Pumunta ito sa kabilang bundok sa bandang kanan. Ito ang Yellow Dragon Mountain. Naku po! Nasorpresa si Daryl, magaan niyang tinapik ang lig ng agila. Hindi, mali ang daang iyan. Hindi ito ang daan papuntang Kunlun Mountain. Anong nagyayari sa Snow Eagle? Nakalimutan na biyan ito ang daan? Mahinang humuni ang agila nang marinig ang mga salita ni Daryl, pero nagpatuloy itong lumipad patungong Yellow Dragon Mountain. Naguluhan si Daryl. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Tumango si Daryl. Matalinong ibon ang Snow Eagle, paniguradong may rason ang paglipad nito sa ibang direksyon. Napagdesisyonan ni Daryl na tumigil sa pagsasalita at humawak sa lig ng agila. Ilang minuto ang nakalipas nang nagsimulang bumaba ang agila at lumapag sa Yellow Dragon Mountain. Mayroong kuweba sa di kalayuan. Malakas na humuni ang agila habang nakaharap sa kuweba, ginamit nito ang ulo para ipangtapik sa balikat ni Daryl. Hindi sigurado si Daryl sa kung anong gusto ng agila, naglakad ito palapit sa kuweba upang makita ang loob nito ng maayos. Nagulat siya. Mayroong grupo ng mga tao ang nasa loob ng kuweba. Lahat ito ay nakasuot ng kanya-kanyang costume. Napagtanto ni Daryl na ang ilan dito ay mula sa Beggar Sect, ang ilan ay mula sa Giant Wall Sect, at ilang mula sa isla ng Peach Blossom Sect. Lahat sila ay mula sa mas maliliit na sekta, nasa 100 ang bilang ng mga ito. Kabilang sa mga ito ay ang isang babaeng kumuha ng atensyon ni Daryl. Nakasuot ito ng mahabang puting bestida, napakaganda nitong tingnan pero puti ang buhok ng babae. Siya ang pinakamatandang anak na babae ng Peach Blossom Sect na si Linda Holt. Nakita ito ni Daryl sa Dragon Slaughter event kamarka-marka ang puting buhok nito. Lahat sila ay nakatayo sa harap ng kuweba, mukhang galing ang mga ito sa pag-uusap. Mayroong stele sa harapan ng kuweba, mayroong ilang ukit dito. Dahil medyo malayo pa ito, hindi makita ni Daryl ang nakaukit. Maaaring sinaunang puntod ang kuweba. Nasa tagong lugar ito, bakit naroon ang mga taong iyon? May mga kayamanan ba sa puntod? Magaang tinapik ni Daryl ang Snow Eagle, at nagbigay ng papuri. Napakatalino mo. Dinadal mo ako rito, dahil alam mong may mga kayamanan sa loob ng kuweba. Mahinang humuni ang ibon at tumango. Napahanga ng agila si Daryl, muli niya itong tinapik bilang papuri. Daryl. Biglang may nagsalita mula sa likuran niya. SHT! Nagulat si Daryl. Lumingon ito at nasorpresa sa tanawin. Isang magandang babae ang nakatayo, nakangiti ito. Si Yvette. Tahimik na nakatayo sa likuran nito ay ang Roll Rat Guard at Royal Ox Guard. Nakasuot ito ng dark green na sportswear at pairs ng sneakers. Nakaistilo ito at mukha pa ring sexy, lahit na nasa kabundukan ito. Sa lahat ng magagandang babae na nakita ni Daryl, si Yvette ang mayroon pinakamagandang hubog ng katawan. Inayos ni Daryl ang kanyang isipan at saka nagtanong, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Yvette at sumagot, nandito ka, bakit bawal akong maparito? Umikot ito at tumitig sa grupo ng tao na nasa harapan ng sinaunang puntod, maingat niya ring inobserbahan ang mga ito. Nagusisa si Daryl. Bakit sila nagtitipon sa harap ng sinaunang puntod? May mga kayamanan ba roon?
Ngumiti si Yvette. Sa nakalipas na daan-daang libong taon, napakarami ang naging makapangyarihan martial saints. Ginawa nila ang kanilang mga puntod sa sarili, at kakaiba nilang paraan ng may pag-asa na balang araw ay may makakapasok sa kanilang puntod. Marami sa kanila ang walang mga tagasunod pero hindi nila gustong masayang ang kanilang talent kapag sila ay namatay na. Muling binigyang tingin ni Yvette ang puntod. Kahit na hindi ko kilala ang may-ari ng puntod na iyan ay sigurado akong pag-aari ito ng isang makapangyarihan martial saint. Kung hindi naman ay walang sektang magiging interesado rito. Nalaman rin ni Yvette ang tungkol sa sinaunang puntod ng biglaan. Ilang oras lang ang nakalipas nang mapansin ng kanyang Royal Guards ang mga kahina-hilanang tao na umaakyat sa bundok. Walang pag-aalangang sinama ni Yvette ang Royal Rat Guard at Royal Ox Guard para suriin ang mga ito. Nang makarating sila ay nakita nila ang paparating na si Daryl na sakay ng Snow Eagle. Tumingin si Yvette sa Snow Eagle at saka ngumiti. Ang balitang nawasak ang Kunlun Sect sa loob lamang ng isang araw, gawa ba ito ng Elysium Gate? Namangha si Yvette nang maalala niya ito. Hindi siya naniwala nang sabihin ni Daryl na sisirain ito ang Kunlun Sect. Walang masabi si Yvette nang makita si Daryl na nakasakay sa Snow Eagle. Makikita lamang ang Snow Eagle sa New World, binigay ng ama ni Leroy ang Snow Eagle bilang regalo. Oo, ako ang may gawa. Pagbaliwala ni Daryl. Malungkot ka ba na nasira ko ang mga trader na umanib sa New World? Ikaw, nagpadyak ng paa si Yvette. Nang sandaling, napansin nito na ang grupo ng mga tao ay tuluyan ng pumasok sa kuweba. Pumapasok na sila, sundan natin, sabi ni Yvette sa dalawang Royal Guards. Huminga ng malalim si Daryl. Hindi nito mapigilang mag-usisa, sinundan niya ang mga ito at iniwan niya ang Snow Eagle sa labas ng kuweba. Nang matunton nila ang entrada ng kuweba ay nakita nila ang madilim at malalim na lagusan. Nakaramdam ng matinding enerhiya si Daryl sa kanyang paligid. Paniguradong napakalakas nito. Ngalakad siya habang iniisip ang tungkol dito. Naramdaman din ito ni Yvette, mukha itong sabik, habang nasa likuran ito ni Daryl at sumusunod sa mga yapak nito. Matapos nilang maglakad ng 10 minuto ay lumawak ang masikip na lagusan. Natanaw nila ang isang malaking bakanteng lupain. May lapad itong ilang libong square feet. Mayroong libo-libong kahoy na troso sa sahig, bawat isa sa mga ito ay may taas na 3 talampakan. Nagkunot ng noo si Daryl. Maaaring mukhang random lang ang pagkakalagay sa mga torso, pero may tiyak na pagkakasunod-sunod ang mga ito, kung hindi siya nagkakamali ay isa itong trap. Nasorpresa si Daryl nang makita ang grupo ng mga taong naunang pumasok sa kuweba, nakatayo sa gitna ng mga ito ay ang mga torso. Kulay dugo ang mga mata, at nakipaglaban ang mga ito sa isa't isa. Nagpatayan ang mga ito na parang baliw. Hampas lupa ka! Sino ka para kunin ang kayamanan ko? Papatayin kita. Sa akin ang mga kayamanang ito, at papatayin ko ang sino mang magtangkang kunin ito mula sa akin. Nagsigawan ng lahat habang inaatake ang isa't isa, puno ng mansa ng dugo ang buong lugar. Takot na takot si Yvette sa nasaksihan. Anong nangyari? Mukhang magkakakilala naman sila kanina, ang Beggars Sect, Island of Peach Blossom Sect, at iba pang mga sekta. Anong nagyari at nagpatayan sila? Maayos naman sila bago pumasok ng kuweba, pero ngayon ay gusto nilang magpatayan. Tinanong nito si Daryl, anong mali sa kanila? Sigh. Huminga ng malalim si Daryl nang nagningning ang mga mata nito. Mabagal itong sumagot, kung hindi ako nagkakamali, isang trap ang mga kahoy na troso. Ang formasyon ay High Level 1, ang Illusional Formation. Nakasaad ito sa manual ng Baiki Formations. Ang Illusional Formation ay napakadelikadong formasyon, at isa ito sa pinakamataas na level 1s. Sandaling huminto si Daryl bago nagpatulot, ang Illusional Formation, ang kakaibang punto sa formasyong ito ay ang abilidad nitong gumawa ng ilusyon para sa isang tao. Habang nagsasalita ito, tinuro ni Daryl ang grupo ng mga taong nagpapatayan. Paniguradong inakala ng mga taong nakaapak sa patibong na nakakita sila ng kayamanan. Nag-alala ang mga ito na kukunin ng iba ang mga kayamanan mula sa kanila. Tama si Daryl. Kahit na napagkasunduan nilang libutin ang sinaunang puntod ng magkasama bago pa man sila pumasok sa kuweba, lahat sila ay gusto makuha ang mga kayamanan para sa sarili.
Kapag nakaapak ang mga ito sa trap formation, nagsimula silang mag-hallucinate na ang mga kayamanan ay nasa kanilang harapan. Kaya nagsimula ang mga itong magpatayan. Huwag kang mag-alala. Tiningnan nito si Yvette. Mayroon akong paraan para masolusinan to. Nagpindot si Daryl ng acupoint sa kanyang balikat. Ito ang altar acupoint. Sa nakasaad sa Baiki Formation Manual ay isa lang ang kailangan pala maisarang maigi ang altar, pagtapos ay kaya na nilang sairan ang pormasyon, hindi sila magdurusa sa hallucination. Totoo ito. Kapag naisara na niya ang kanyang altar acupoint, mararamdaman ni Daryl na nagkanyang pag-iisip ay malinaw at alerto. Lumingon ito kay Yvette at ngumiti. Halika, isasara ko ang altar acupoint mo. Sa sandaling yon, nanginig si Yvette at saka lumuhod sa sahig. Masaya ito nang tumingin kay Daryl, Papa. Mga pagbati, aking ama. Ano? Bakit niya tinawag si Daryl bilang kanyang ama? Nagulat si Daryl pero mabilis niyang inayos ang kanyang pag-iisip. Medyo nahuli siya at nagsimula nang mag-hallucinate si Yvette. Magdadalawang buwan na mula noong umalis si Yvette para magtungong World Universe. Kahit na lagi itong mukhang malakas, nangungulila pa rin ito sa kanyang ama na nasa New World. Naapektuhan si Yvette ng pormasyon, nagguni-guni ito na si Daryl ang emperor ng New World. Namangha si Daryl. Nakakatawa naman. Tingin ni Yvette ay tatay niya ako. Tumawa si Daryl bago nito kunin ang kanyang cellphone para i-record ang mga galaw ni Yvette. Kailangan niyang i-record ang mga sandaling yon para sa alaala. Anak, masahiin mo ang mga paa ko. Nagsimulang magbiro sa kanya si Daryl. Opo, ama. Tumangi si Yvette at lumuhod sa harapan ni Daryl. Habang minamasahe niya ang mga paa nito ay nagtanong siya, Ama, komportable po ba ang pagmasahe ko? Oo. Natatawang sagot ni Daryl. Makalipas ang ilang sandal, tumayo si Yvette at niyakap si Daryl. Ama, sobra kitang namiss. Bata pa lamang ito ay siya na ang paboritong anak ng kanyang ama, malapit sa isa't isa ang dalawa. Hindi nito alam na ang taong nasa kanyang harapan ay si Daryl at hindi ang kanyang ama. Wow! Natunaw ang puso ni Daryl nang niyakap siya nito, naamoy niya ang napakabagong katawan ni Yvette. Perpekto ang hubog ng katawan nito, nakakaait kung titingnan. Matapos niya itong yakapin sandali, at matapos rin niyang mag-record, ngumiti si Daryl at saka nagpatuloy sa pagsara ng altar acupoint ni Yvette. Biglang nanginig si Yvette at saka luminaw ang kanyang pag-iisip. Kulay scarlet red ang mukha nito, nahirapan siyang makawala sa yakap ni Daryl. Galit niya itong tinitigan. Anong ginagawa mo? Sino ka para samantalahin ako? Napakapangit ng pag-uugali nitong lalaking to. Niyakap niya ako habang naghahalusinate ako. Ngumiti si Daryl at sinabing, Mahal kong prinsesa, kayo po ang naunang yumakap sa akin. Mayroon na akong asawa pero lumapit ka pa rin para yakapin ako. Paano ka nagagalit kung ako nga, hindi nagalit sayo? Ewan ko sayo. Kinagat ni Yvette ang kanyang labi. Bakit niya ito yayakapin? Nagkuway ng kamay si Daryl, gaya ng sinabi ko kanina, nakapagdudulot ng mga halusinasyon ang pormasyon. Ipinakita nito ang recordings sa kanyang cellphone. Nakita sa video na niyakap nito si Daryl at sinabing, Ama, namiss kita ng sobra. Namula ang mukha ni Yvette nang makita ang video. Patayin mo na yan, pag-utos ni Yvette nang hablutin nito ang cellphone para patayin ang video. Mukha ngang nagkaroon nito ng halusinasyon, inakala nitong ama niya si Daryl. Nakakahiya! Natutunan ni Yvette ang pormasyon sa maraming taon mula sa kanyang master. Pero hindi pa nito naririnig ang tungkol sa pormasyong nakapagdudulot ng halusinasyon. Hindi lang ito narinig ni Daryl, pero kaya rin itong baliin ang pormasyong ito. Napaisip si Yvette sa kakayahan ni Daryl. Nang isang boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Prinsesa! Lumingon si Yvette at nagulat. Sa di kalayuan ay naranasan ni Royal Rat Guard na mag-hallucinate. Mahigpit nitong niyakap si Royal Ox Guard at sinabing, Prinsesa! Prinsena Yvette, napakaganda mo, gusto kong makasama ka habang buhay. Kaya kong gawin ang lahat para sayo. Makukumpleto lang ang buhay ko kung makakasama kita sa gabi. Alam kong imposible ito, isa kang prinsesa at isa lang akong lingkod.
Nangako ako sa iyong ama na lagi kitang poprotektahan, maaari tayong magsama. Malinaw na nagkaroon ng halusinasyon si Royal Rat Guard, inakala nitong si Yvette ang Royal Ox Guard. Nagulat si Daryl pero nagsimula itong tumawa. Prinsesa, mukhang maraming nagkakagusto sa'yo. Makukumpleto lang daw ang buhay niya kapag nakatabi ka niya sa gabi. Tumahimik ka! Nakaramdam ng hiya si Yvette, parang mansanas sa pula ang kanyang mukha. Paano nasabi ang Royal Rat Guard ang mga ito sa harap ni Daryl? Isang kahihiyan. Nagpadyak ng paa si Yvette, habang natatawa pa rin si Daryl. Tama na ang pagtawa, patigilin mo na sila. Ngumiti ito at naglakad palapit sa dalawa, isinara niya ang acupoint ng mga ito. Mabilis na luminaw ang pag-iisip ni na Royal Rat Guard at Royal Ox Guard. Hoy lokong ox, bakit mo ako niyayakap? SHT, mabahong daga. Lumayo ka sa akin. Nagsimulang magtalo ang dalawa. Namangha si Daryl sa nasaksihan. Nakakatawa nga naman hindi ba? Galit at nahihiya si Yvette. Tumigil kayong dalawa. Tumahimik kayo. Agad silang tumahimik. Sige na, maayos na tayong lahat. Pumasok na tayo para magsuri. Nagkuway ng kamay si Daryl at excited na naglakad patungong puntod. Ang taong nakagawa ng illusion formation malapit sa kanyang puntod, paniguradong napakagaling ng taong ito. Kailangang malaman ni Daryl kung sino ito. Higit sa 10 talampakan ay makikitang naglalaban-laban pa rin ang grupo ng mga tao. Sa 100 taong pumunta sa kuwebang ito ay wala pa sa 10% ang nakalabas dito, ang mga hindi namatay ay nabalutan ng dugo. Naglalabanan pa rin sila sa isa't isa at tila matagal pa ito bago matapos. Isang babae lamang ang tila hindi gumalaw. Ito ay si Linda Holt. Sumandal si Linda sa isa sa mga kahoy na troso habang kausap niya ang emosyonal niyang sarili. Ito ay maliwanag na siya ay naghahalusinasyon, ngunit ang kanyang mga ilusyon ay naiiba mula sa iba pa. Lumapit si Daryl sa kanya, upang marinig niya ang sinasabi nito. Kahit na ang isla ng sektang Peach Blossom ay isang maliit na pangkat lamang, hindi kami magiging traidor. Lahat kayo, agad kayong alis. Bumalik sa kung saan kayo nabibilang, bumalik sa bagong daigdig. Nagulat si Daryl nang marinig yon, iginalang niya ang desisyon nito. Tila ang bagong daigdig ay nagpunta upang ikalap ang isla ng sektang Peach Blossom, ngunit hindi sila sumuko sa kanilang mga hinihiling. Humanga si Daryl sa desisyon ni Linda. Walang alinlangang lumakad siya papunta sa kanya, at siniliyuhan ang kanyang acupoint. Nanginginig si Linda at naliwanagan agad ang kanyang isipan. Laking gulat ni Linda nang makita si Daryl sa harapan niya. Daryl, anong ginagawa mo dito? Nagulat din siya nang makita ang pangkat ng mga taong nakikipaglaban sa isa't isa. Ano ang ginagawa nila? Ngumiti si Daryl habang nakatingin sa kanya. Naghahalusinasyon ka. Mapanganib dito, dapat ka nang umalis kaagad. Pagkatapos ay tumalikod si Daryl at naglakad papunta kay Yvette. Natigilan si Linda nang makitang umalis na si Daryl. Siya ang tumulong upang mailabas siya mula sa kanyang mga ilusyon. Sinabi ng lahat na si Daryl ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo, nilabag ang kanyang mga kapatid at sumali sa sekta ng palasyong buhay ng walang hanggan. Gayunpaman, naramdaman ni Linda na si Daryl ay hindi tulad ng demonyo na sinabi nila na siya. Biniro siya ni Yvette nang bumalik sa kanya si Daryl. Ang Maginoo naman nito, pinunong sektang Darby. Hindi mo na pinansin ang iba pa, at tinulungan mo lang ang anak na babae ng isla ng sektang Peach Blossom. Dagdag pa niya, si Linda ay bata at maganda. Kahit puting-puti ang kanyang buhok, maganda pa rin ang hitsura niya. Naakit ka ba sa kanya? Ngumiti si Daryl ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Iniligtas ni Daryl si Linda dahil hindi siya sumali sa bagong daigdig. Paano niya masasabi yon kay Yvette? Gayunpaman, hindi mapigilan ni Daryl na asarin siya. Prinsesa Yvette, nagsiselos ka ba? Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi at sinabing, sobra naman yang tingin mo sa sarili mo. Gaano katapang si Daryl na sabihin ang mga bagay na yon sa kanya? Napakahusay, kung gayon. Hindi na ako magsasabi ng iba pang salita, mahal kong anak na babae. Kinaway ni Daryl ang kanyang mga kamay. Ikaw, galit na galit si Yvette, inabot niya ito para hampasin si Daryl. Nahihiya pa rin siya sa insidente. Tumawa si Daryl at nagsimulang tumakbo, at hinabol naman siya ni Yvette.
Nang makabalik sa kanilang mga sarili ang maharlikang gwardyang baka at maharlikang gwardyang daga, wala na sa kanilang paningin sina Daryl at Yvette. Prinsesa! Ang maharlikang gwardyang baka ay sumigaw. Sa palagay ko sinundan niya si Daryl, sagot ng gwardya ng Royal Rat. Bakit ka pa nakatayo dyan? Umalis ka na at hanapin mo siya. Wala kang silbi. Sigaw ng maharlikang gwardyang baka. Jigo! Ikaw din ay may pananagutan sa prinsesa. Sagot ng maharlikang gwardyang daga. Pareho silang nagtalo habang umalis sila upang hanapin si Yvette. Si Daryl at Yvette ay tumakbo at naghabulan sa isa't isa hanggang sa maabot nila ang dulo ng pagbuo at ang isang malalim na lagusan. Mayroong isang lihim na silid sa dulo ng lagusan, ito ay may ilang parisukat na lapad lamang. Nang marating nila ang lihim na silid, tumigil si Daryl at ngumiti kay Yvette. Tama na, mahal kong anak, pagod na ako at hindi ko na kayang tumakbo pa. Tumingin siya sa paligid ng sikretong silid habang sinasabi niya iyon. Iyon ay ang pagtatapos ng sinaunang libingan. Tila medyo maliit ito. Sinasabi nilang may mga kayamanan sa loob nito, nasaan kaya ang mga ito? Hingal na hingal si Yvette habang sinabi niya, Daryl, hindi mo na dapat banggitin pang muli ang nangyaring insidente. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa upang sipain si Daryl, ngunit lumampas ito at lumapag ito sa may dingding. Ang lupa ay nagsimulang manginig at gumuho. Arf! Nagsimulang mahulog sina Daryl at Yvette. Hindi sinasadyang masipa ni Yvette ang pindutan upang maging aktibo na nasa dingding. Pareho silang nagsimulang bumaba. Sumigaw si Yvette nang hawakan niya si Daryl. Ang butas ay humigit kumulang 20 talampakan ang lalim. Si Daryl ang unang bumagsak sa lupa at bumagsak naman sa kanya si Yvette. Umikot ang ulo ni Daryl mula sa pagkahulog. Maswerte na si Daryl ay isang martial saint. Kung hindi man, maaaring hindi siya makakaligtas sa pagkahulog. Daryl, lahat ng ito ay iyong kasalanan. Hindi dapat tayo mahuhulog dito. Inis na sinabi ni Yvette. Kung muli mong babanggitin ang aking guni-guni, hindi kita kailanman mapapatawad. Inabot niya ang kanyang mukha upang hawakan at kapain ito. Nais niyang makasiguro na hindi nasugatan ang kanyang mukha. Tumawa si Daryl. Ako ang unang nahulog at bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay sa akin ka bumagsak, bakit ka naman magkakaroon ng galos? Lumunok si Daryl upang mabasa ang kanyang lalamunan at sinabi, pwede mo na ba akong patayuin ngayon? Si Yvette ay may perpektong figura ng katawan. Gayunpaman, si Daryl ay lubhang iniinda ang sakit mula sa pagkahulog, paano niya malalasap ang katawan ni Yvette sa kanya? Paumanhin. Matapos niyang marinig yon, napagtanto niya kung nasaan siya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, tumayo siya kaagad. Nag-aalala si Yvette sa kanya. Ayos ka lang. Tumayo si Daryl at kalmadong sumagot, ayos lang ako, mahal kong anak. Daryl. Nainis si Yvette at magsisimula na dapat ulit makipag-away nang biglang may narinig silang hindi pangkaraniwang na tunog. Hiss! Hiss! Ang tunog ay hindi karaniwan ng lampas sa anumang paglalarawan. Ito ay parang nakakatakot. Tumingin si Daryl papunta sa kinaroroonan ng tunog at laking gulat niya. Isang dalawang talampakan ng taas, itim na anino ang papunta sa kanila. Hiss! Nakaramdam si Daryl ng takot pababa sa kanyang gulugod, huminga siya ng malalim. Ito ay isang higanteng alakdan at papalapit ito sa kanila. Halos 2 talampakan ang haba ng alakdan. Ito ay isang 2 talampakang alakdan. Ang kanyang katawan ay makintab na itim, at ang shell ay parang isang nakasuot na matigas na bakal, mukhang hindi ito agad na masisira. Ang higanting insekto ay may mga kulay dugong mga mata, mukha silang pulang ruby. Iyon ba ang pulang matang haring alakdan? Nanginginig si Yvette at sumigaw. Nagulat si Daryl nang marinig iyon. Alam mo ang tungkol sa bagay na yon? Umatake papunta sa kanila ang pulang matang haring alakdan. Si Yvette ang pinakamalapit dito, siya ay natangay ng buntot nito at tumilapon sa hangin. Bang! Humampas siya sa pader na bato bago siya bumagsak sa lupa. Sumuka siya ng napakaraming dugo, ang kanyang mukha ay namumutla. Ayos ka lang? Tanong ni Daryl. Hindi niya inaasahan na makakakita ng ganoong higanteng alakdan. Ang pag-atake na yon ay tila walang kahirap-hirap.
Umubo si Yvette, siya ay malubhang nasugatan. Dali-dali niyang sinabi, ito ang pulang matangharing alakdan. Lumilitaw lamang ito sa mga sinaunang puntod at labis na makamandag. Dahil sa matagal na panahon niyang pamamalagi sa libingan, atakihin nito ang sinumang tao na makikita niya. Kaya't mag-ingat ka. Pagkatapos niyang sabihin yon kaagad ang pulang matangharing alakdan ay nagngangalit at umatek patungo kay Daryl sa isang hindi maipaliwanag na bilis. Si Daryl ay mayroong blood drinking na espada sa kanyang kamay, itinutok niya ito sa alakdan. Hindi magamit ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya dahil ang malakas na vibrasyon ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak sa anumang oras ng sinaunang libingan. Wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang gumamit ng sandata. Gaano man kalakas ang shell nito, ang kanyang blood-drinking na espada ay maaaring masaksak ito. Roar! Ang hari ng alakdan ay umuungal sa sakit habang ang blood-drinking na espada ay tumusok sa shell nito. Tinangay nito si Daryl at lumipad siya sa hangin. Bang! Lumipad si Daryl ng higit sa 10 talampakan at bumagsak siya sa kanyang tiyan. Sumabog ang sariwang dugo mula sa kanyang mga labi. Itinaas ng pulang matangharing alakdan ang buntot nito at itinutok kay Daryl. Daryl, tumingin ka, sigaw ni Yvette. Pinagpawisan na si Daryl. Nakakalason ang buntot ng alakdan. Ang pulang matang alakdan ay hari ng mga alakdan, kaya't ang lason nito ay maaaring maging mas malala. Baka hindi siya makaligtas dito. Nais ni Daryl na magtago, ngunit huli na para rito, ang pulang matangharing alakdan ay masyadong mabilis para sa kanya. Tinusok ng buntot nito sa likuran si Daryl at pinakawalan ang kamandag sa kanyang katawan. Arf! Sigaw ni Daryl sa sobrang sakit. Kasabay nito, tinusok niya ang kanyang espada sa higanteng alakdan at kinitil ang buhay nito. Nagpupumiglas ang alakdan sa lupa at ilang sandali bago ito'y tuluyang hindi na gumalaw. Namatay na ito. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kanyang mga kamao. Naramdaman niya ang manhid sa kanyang likuran, at pagkatapos ay hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Namumutla na siya. Ang sumunod na segundo, bumagsak si Daryl sa lupa, habang hindi niya mapigilang umiling. Daryl! Ano ang nararamdaman mo? Mabilis na sumugod sa kanya si Yvette. Nanginginig ang mga labi ni Daryl, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang kanyang katawan ay hinang-hina. Mamamatay na ba siya? Puno ng panghihinayang ang puso ni Daryl. Akala niya na makakahanap siya ng mga kayamanan sa sinaunang libingan. Hindi niya inaasahan na makakita ng isang pulang matangharing alakdan bago niya makita ang kayamanan. Hindi rin niya naisip na maaari siyang lasunin ng alakdang ito. Nag-aalala si Yvette nang makita ang namumutlang mukha ni Daryl. Kumapit ka lang dyan, Daryl. Malungkot nang umiti si Daryl. Natatakot ako na hindi ko magawa. Ang kamandag ay pumasok na sa aking daluyan ng dugo. Ay, may ideya ako. Alam ko kung paano kita ililigtas. Tumayo kaagad si Yvette at tumakbo patungo sa patay na pulang matangharing alakdan. Kinuha niya ang blood-drinking na espada at hinukay ang mga mata nito. Ano ba ang gusto niyang gawin? Hindi sigurado si Daryl tungkol sa pinaplano ni Yvette. Ang babae ay bumalik na may isang pares ng mga mata ng namatay na alakdan, at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Ibuka mo ang iyong bibig, dapat nitong mapagaling ang kamandag na nasa katawan mo. Ipinaliwanag ni Yvette, nabasa ko ito sa isang lumang banal na kasulatan sa Bagong Daigdig. Naitala na ang mga mata ng pulang matangharing alakdan ay ang kaluluwa din nito. Patuloy na sinabi ni Yvette, kailangan mo lang kainin ang kaluluwa nito, at magagamot nito ang lason sa iyong katawan. Gayon din, walang kamandag na maaaring makalason na sa iyo mula rito hanggang ngayon. Gayunpaman, walang sinuman ang sumubok nito sa nakaraang libu-libong taon bilang ang pulang matangharing alakdan ay hindi madaling matagpuan. Habang nagsasalita siya, ipinasok niya ang mga mata sa bibig ni Daryl. Naramdaman agad ni Daryl ang init sa kanyang katawan. Gagaling ako pagkatapos nito. Hindi ako lalala. Tanong ni Daryl. Ang dami mong sinasabi, sagot ni Yvette. Matapos ang halos 10 minuto, ang mukha ni Daryl ay mas bumuti ang hitsura. Nawala na rin ang pamamanhid sa kanyang katawan. Hindi ka panipaniwala kung ano ang magagawa ng mga mata ng pulang matangharing alakdan. Tumayo si Daryl at napagtanto na nawala na ang lason sa kanyang katawan.
Iniligtas ko na ang buhay mo. Dapat pasalamatan mo ako para doon. Ngumiti si Yvette. Wala nang sinabi pa si Daryl, nilabas niya ang kanyang cellphone at binuksan ang sulo. Nag-aalala siyang may iba pang halimaw na naman ang lilitaw sa harapan nila. Gayunpaman, pareho silang nagulat nang makita nila ang nasa harapan nila. Halos 10 talampakan ang layo, mayroong isang malaking kabaong kristal. Ito ay makintab at kumikinang. Ang katawan ng isang lalaki na inilatag sa kabaong. Ang lalaki ay may nyebeng puting buhok at nakasuot siya ng pilak na armor, may isang dragon na nakaukit dito. Ang lalaki ay nakahiga doon at hindi gumagalaw, hindi nila alam kung gaano nakatagal mula nang pumanaw ito dito. Mukha pa rin siyang kahanga-hanga. Ang lalaki ang may-ari ng sinaunang libingan. Naglakad si Daryl papunta sa kabaong kasama si Yvette, namangha siya. Napakalaking kristal na kabaong, at nakasuot siya ng pilak na armor. Baka siya ay isang napakahalagang tao noong nabubuhay pa siya. Bumuntong hininga si Yvette. Tumango si Daryl habang nakatingin sa paligid. May isang batong stel sa tabi ng kristal na kabaong. Mga 5 talampakan ang taas nito, at may mga salitang nakaukit dito. Sumugod si Yvette at tumingin sa stel. Zhao Yun, pinangalanan din itong Zilong, general ng Zhao Yun. Nasa libingan sila ng Zhao Yun. Siya ang Diyos ng martial arts, Zhao Zilong. Naging blanko ang isip ni Daryl. Sumugod siya papunta sa stel, siya ay lubos na nabigla. Alam ng lahat ang tungkol kay Zhao Zilong. Nakipaglaban siya sa mga gyera ng buong buhay niya, at hindi pa siya kailanman natalo. Kilala rin siya bilang Diyos ng martial arts. Nasa libingan sila ni Zhao Zilong. Sobrang nakakamangha ito. Nakita ni Yvette ang reaksyon ni Daryl. Anong nangyari sa'yo? Nabaliw ka na ba? Si Yvette ay mula sa bagong daigdig, kaya't hindi siya pamilyar sa kasaysayan ng daigdaig ng natural. Kaya't, hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Zhao Zilong. Gulat pa rin si Daryl. Nagpatuloy sa pagbasa si Yvonne. Hindi pa ako tumatanggap ng sinumang mag-aaral sa aking buhay. Inaasahan kong pagkamatay ko, may isang magmamana ng aking kaalaman. Bumuntong hininga si Yvonne. Naglagay ako ng isang pormasyon sa aking libingan, kaya't hindi lahat ng to ang makakadaan doon. Kung nababasa mo ito, malamang sa malamang ay nakapasa ka na sa pormasyon. Ang ating koneksyon ay nakalaan. Sa pamamagitan nito, bibigyan kita ng isang itinakda ng aking kaalaman sa martial arts. Nakaukit ito sa likuran ng stel na ito, at bibigyan din kita ng 2 walang hanggang lakas na tableta. Isang hanay ng kaalaman sa martial art, at 2 walang hanggang lakas na tableta. Tuwang-tuwa si Daryl. Sumugod siya upang suriin ang likuran ng stel. Ito ay totoo nga, ang banal na kasulatan ay nakaukit sa likuran ng stel, at sa ilalim ng hagdan mayroong isang natatanging kahon. Ang kahon ay mukhang maganda, kahit na ito ay ginawa ilang libong taon na ang nakakaraan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.